Dahil ito po, isa pang nakarma, no? Another karma na naman po ito. Panibago na naman po itong gaba. Secretary Recto. Kilala nyo si Secretary Recto, di ba? Ralph Recto, mga kaibigan. Anong nangyari sa kanya? Kanina lang po lumabas itong balita na to. Anong nangyari kay Secretary Ralph Recto ng Finance? Nakarma din. Nakarma din si Recto, mga kaibigan. Ayan po. Ayan Kawawang Recto. Ayan Kawawang Recto, mga kaibigan. Ralph Recto sinampahan ng kasong plunder. Naku, mukhang mauubos na sila. Nung isang araw lang, kahapon ba yun? Kahapon din, kailan ba tayo nag-live? Sabado ba tayo nag-live? Kailan ba yung pinakahuling live natin? Sabado, no? Di ba, binalita natin yung kay Castro? Kay Franz Castro, tsaka kay Sator Ocampo. Di ba? Kinasuhan po sila, mga kaibigan. Di ba may kaso sila, no? Binasura ang kanilang appeal sa Court of Appeals sa Davao. So, kumbaga, kinasuhan na po sila at meron na po silang makukulong po sila, mga kaibigan, ng 4 or hanggang 6 hanggang 12 years of imprisonment. Makukulong po sila, mga kaibigan. Yung dalawang yun. Ngayon naman, ang lumabas naman sa balita, si Recto. Siya naman ang sunod ngayon ng makukulong. Sabi ko sa inyo, unti-unti po yan, naharap sa plunder cases sa Office of the Ombudsman sina former Finance Secretary na ngayon ES Ralph Recto at si Emmanuel Ledesma, dating Pangulo ng PhilHealth. Pati yung dating Pangulo ng PhilHealth, kinasuhan na rin ng plunder. Patungkol ito sa maling desisyon na pag-withdraw ng 60 billion galing sa PhilHealth. Evan, anong mga kaso, yung mga nais ipasampa laban kina Recto at Ledesma? Mga kasong technical malversation, graft at plunder. Yan yung mga kasong nais isampa ng mga complainants laban kay dating DOF Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Manny Ledesma. Actually, ang plunder component dyan, by virtue of his position, si DOF Secretary Recto. Kasi siya yung nag-implement kung saan lilikumin yung mga reserve funds ng mga GOCCs. Base doon, kaya sabi niya, inutusan daw siya ng legislators. Kaya nag-implement siya ngayon ng circular. At kahit labag sa batas ng PhilHealth Charter at ng Universal Health Law, the mere circular ay yun ang nag-violate. Pinagbasihan rin nila ang desisyon ng Supreme Court nito lamang December 5 na dapat ibalik sa PhilHealth ang naunang nai-remit na 60 billion pesos ng state health insurer. Samantala, base sa naturang desisyon, tumanggi ang Korte Suprema na tukuyin kung dapat nga bang panagutin si Recto sa ginawang lipat pondo. Ayon sa mayorya o karamihan ng mga maestrado, sa ibang kaso dapat talakayin at hatulan kung mayroong criminal liability ang dating finance chief ng Marcos administration. Naglabas na rin ng pahayag si Executive Secretary Ralph Recto patungkol dito at sinabi niyang bukas siya sa investigasyon at handang makipagtulungan sa Office of the Ombudsman para sa isasagawang preliminary investigation kaugnay dito sa isinampang reklamo laban sa kanya. Yan ang update mula dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Ayan po, mga kaibigan. Nako, karma is real. Naharap sa plunder cases sa Office of the Ombudsman sina Ralph Recto, dating Finance Secretary at kasalukuyang Executive Secretary, at si Emmanuel Ledesma, dating Pangulo ng PhilHealth.
Ang reklamo ay inihain ng Save the Philippines Coalition kaugnay ng umano'y illegal at unconstitutional na paglipat ng 60 billion na pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury. Ayon sa complainants, nagkaroon umano ng sabwatan ang mga akusado upang ilipat ang pondo ng State Health Insurer. Isang hakbang na ayon sa kanila ay labag sa konstitusyon at nagdulot ng pinsala sa pondo na nakalaan sana para sa serbisyong pangkalusugan ng mga Pilipino. Iginiit ng grupo na ang 60 billion ay pondo ng mga miyembro ng PhilHealth at hindi dapat basta mailipat o magamit sa ibang layunin nang walang malinaw na legal na basehan. Ayan po mga kaibigan, Ralph Reto sinampahan ng kasong plunder. Nako, ang karma. Karma is real. Ay, totoo ito. Totoo po ito mga kaibigan, hindi po ito gawa-gawa lang. Plunder talaga yan. Alam nyo ba ang plunder? No bail yan. Oo, tsaka ang kaso niyan, habang buhay. Ang charge niyan is habang buhay. Lalo na pag malaki pong pera ang nakulimbat mo, yun yung kung gaano kalaki ang nakuha mong pera, ganon din kahaba ang kulong mo. Kaya karamihan po sa mga plunder mga kaibigan, reklasyon. Oo, perpetua reklasyon. Ang karamihan, talagang life sentence yan. Pag plunder. Lalong-lalo na po si Napoles, di ba? Akala kasi ng Napoles nakawala na siya. Yung pala, nakulong uli. Kasi nga, plunder eh. Yun ang problema sa plunder. Yung iba lang kasi, pag mga politiko, hanggang 10 years lang, nakakawala na kagad sila. Ang masaklap, dapat kasi, pag nakulong, hindi na pinapakawalan. Kasi pag pinapakawalan, ganun uli, gagawin na naman nila, magnanakaw na naman sila. Yan ang problema eh. Kaya dapat talaga pag kinulong na, habang buhay na sila makulong para hindi na po sila tularan. 'Di ba? Matatakot yung ibang magnanakaw. Kasi wala naman tayo ditong bitay, wala naman tayong dito parusang kamatayan eh. Although ang parusang kamatayan po ay sinusulong niya ni Bato de la Rosa. Pero mukhang hindi na po matutuloy dahil wala naman si Bato de la Rosa. Ewan ko kung nasaan na po si Bato. Pero kung meron po tayong parusang kamatayan mga kaibigan, baka hindi lang po life sentence, baka talagang paparusahan ka talaga ng yung iba nga sa ibang lugar nga talagang ginagano no. Di ba? So mga kaibigan, tama po itong tama po itong kaso na to. Kasi nga meron pong sabwatan na nangyayari dito. Kasi like for example, alam naman ng PhilHealth, 'di ba? Alam naman ng PhilHealth na ang ginawa nitong paglipat or pagkuha ng pera ng pondo sa kanila ay labag sa batas. Ang question doon, bakit pumayag ang PhilHealth? Bakit hindi nila pinaglaban? Kaya nga pati itong si Ledesma ay kinasuhan na rin. Itong itong dating sekretary ng PhilHealth. Kaya siya nasangkot dito. Kaya siya na-involved sa plunder. Kasi ibig sabihin mga kaibigan, kaya po natuloy ang pagkuha ng pondo na imbis na magamit sana yan sa mga kababayan natin na nangangailangan ng mga gamot, nangangailangan ng pampa-opera, wala eh. Nagsasabwatan sila, ayun. Kaya nakuha yung pondo natin.